Hindi lahat ng paghahabol ay pagmamahal. Minsan, ito ay dahil takot ka lang na maiwan. May isang katotohanan na bihirang aminin ng mga lalaki. Hindi ka niya hahabulin dahil mabait ka. Hindi dahil laging available ka. Hindi dahil pinatunayan mo kung gaano mo siya kamahal. Sa totoo lang, maraming babae ang mas naaakit hindi sa lalaking nagbibigay ng lahat, kundi sa lalaking hindi umaasa sa kapalit. At kung may isang bagay na pinaka nakakagulo sa ego ng babae, iyon ay ang lalaking hindi takot mawala siya, hindi nagmamadali, at hindi nawawala ang direksyon ng buhay kahit hindi siya pinipili. Kaya ang tanong ngayon, paano nga ba gumagana ang ego ng babae? At paano mo ito naaapektuhan nang hindi ka nagiging manipulador, kundi isang lalaking buo, kalmado, at tahimik ang lakas? Kung lalaki ka, malamang naranasan mo na ito. Ikaw ang laging nag-iisip. Ikaw ang nag-a-adjust, ikaw ang naghihintay, ikaw ang gumigising na may bigat sa dibdib, nagtatanong sa sarili, may nagawa ba akong mali? Kulang pa ba? Bakit parang ako lang ang may pakialam? Masakit iyon, hindi dahil mahina ka, kundi dahil tao ka. Masakit kapag pakiramdam mo kailangan mong ipaglaban ang sarili mo para manatili. Masakit kapag ramdam mong kaya kanyang iwan anumang oras, at ikaw, hindi handa. At sa bawat pagkakataon na mas pinapakita mo ang takot na iyon, mas lumalaki ang ego niya. Mas sigurado siya na hawak ka niya. Mas kampante siya na andyan ka kahit anong mangyari. At kapag kampante ang ego ng isang tao, wala na siyang dahilan para maghabol. Ito ang bahagi na kadalasang iniiwasan ng mga lalaki. Ang problema ay hindi ang babae. Ang problema ay ang attachment mo. Attachment sa outcome. Attachment sa validation. Attachment sa ideya na, kapag minahal ko siya ng tama, pipiliin niya ako. Ito ang attachment na unti-unting kumakain sa dignidad mo. Ito ang attachment na nagpapababa ng presensya mo. Kahit wala kang sinasadyang mali, kapag attached ka, hindi mo namamalayan na mas mabilis kang mag-reply, mas madalas kang magpaliwanag, mas inuuna mo ang emosyon niya kaysa sa sarili mo. Sa stoic na pananaw, ang taong sobrang attached ay nawawalan ng inner authority, hindi dahil masama siya, kundi dahil ibinigay niya ang kontrol ng emosyon niya sa ibang tao. At ramdam ito ng babae, hindi sa chat, hindi sa salita, kundi sa energy. May isang tahimik pero mabigat na prinsipyo sa stoicism. Ang taong hindi kontrolado ng takot na mawala ay may likas na kapangyarihan. Hindi mo kontrolado ang isip ng babae, hindi mo kontrolado ang desisyon niya, pero kontrolado mo kung gaano kabuo kahit wala siya. At dito nagsisimula ang tinatawag mong ego manipulation, hindi sa panlilin lang, kundi sa self-mastery. Kapag hindi ka umaasa, kapag hindi ka nagmamakaawa, kapag hindi ka takot, ang ego ng kausap mo ang kusang gumagalaw. Dahil ang ego ay sanay na may humahabol, hindi sanay na may lalaking handang mawala ng tahimik. Ngayon, pag-usapan natin ang praktikal, ang araw-araw. Hindi mo kailangang biglang mawala, hindi mo kailangang magpaka-cold. Ang kailangan mo ay control at consistency. Una, itigil ang pagiging laging available. Hindi dahil laro ito, kundi dahil may sarili kang buhay. Kung lagi kang online, laging ready, laging sumasagot, wala nang puwang para sa curiosity. Ikalawa, itigil ang sobrang pagpapaliwanag ng emosyon mo. Hindi lahat ng nararamdaman mo kailangang ipaliwanag. Ang lalaking may control ay marunong manahimik. Ikatlo, panatilihin ang direksyon ng buhay mo. Huwag mong baguhin ang plano mo dahil lang sa kanya. Kapag nakita ng babae na hindi umiikot ang mundo mo sa kanya, doon nagsisimulang gumalaw ang ego niya, hindi sa takot, kundi sa curiosity. Ngunit mag-ingat, maraming lalaki ang nagkakamali rito. Kapag nakita nilang gumagana ang pagdistansya, ginagawa nila itong taktika. Nagiging paimportante, nagiging larong walang laman. At kapag hindi totoo ang loob mo, ramdam iyon. Hindi mo kayang lokohin ang ego ng isang tao gamit ang peke na confidence. Ang ego ay sensitibo sa inconsistency. Kung ang distansya mo ay para lang mag-react siya, ikaw pa rin ang alipin ng ego. Ang layunin ay hindi kontrolin siya. Ang layunin ay kontrolin ang sarili mo. Kapag nagawa mo ito ng tama, may tahimik na pagbabago sa loob mo. Hindi ka na nagmamadali. Hindi ka na natataranta kapag hindi siya nagre-reply. Hindi na umiikot ang emosyon mo sa atensyon niya. At dito nagbabago ang dynamics. Ang babaeng sanay na may humahabol, makakaramdam ng kakaibang kawalan. At kapag ang ego ay nakaramdam ng kawalan, ito ay kusang naghahanap ng paraan para punan iyon. Hindi dahil minanipula mo siya, kundi dahil tumigil ka sa pagiging alipin ng ego niya. May kakaibang sandali na darating kapag tama ang ginawa mo. Yung sandaling dati ikaw ang naghihintay, ikaw ang nag-a-adjust, ikaw ang naghahabol. Pero ngayon, siya na ang nagtataka, siya na ang nag-iisip, siya na ang naghahanap ng presensya mo. At dito nagkakamali ang karamihan ng lalaki. Kapag naramdaman nilang hinahabol na sila, bigla silang bumabawi, nagiging mapaglaro, nagiging mapagmataas, nagiging ako naman ngayon. Pero ang totoo, doon nagsisimula ang pagbagsak ng momentum. Dahil ang tunay na lakas ay hindi sa pagbaligtad ng papel, kundi sa pananatiling kalmado. Kahit ikaw na ang gusto niya, may sakit din sa panig na ito, kahit hindi ito madalas pag-usapan.
Kapag nagsimula na siyang maghabol, may bahagi sa iyo na gustong gumanti. May boses sa loob mo na nagsasabing, ngayon alam mo na ang pakiramdam ko dati. May tukso na i-delay ang reply. May tukso na iparamdam ang lamig. May tukso na kontrolin siya gaya ng pakiramdam mong kinontrol ka noon. Pero kung susundin mo ang tukso na iyon, hindi ka nagiging malakas. Nagiging reaksyon ka lang ng sugat mo. At sa stoic na pananaw, ang taong gumagawa mula sa sugat ay hindi pa rin malaya. Sa puntong ito, nagbabago lang ang anyo ng attachment. Pero attachment pa rin. Dati, attached ka sa atensyon niya. Ngayon, attached ka naman sa kapangyarihang hawak mo. Ito ang mas delikado dahil masarap sa ego ang maramdamang ikaw ang hinahabol. Masarap sa pakiramdam na ikaw na ang pinipili. Masarap sa isip na ikaw na ang may upper hand. Pero tandaan mo ito, ang ego ay pareho lang ang anyo kahit kanino ito mapunta. At kung papayagan mong kontrolin ka ng ego mo ngayon, babalik ka lang sa parehong siklo. Ibang papel lang ang suot mo. May isang malinaw na prinsipyo ang stoicism na bihirang sundin sa puntong ito. Ang tunay na kapangyarihan ay ang manatiling pareho kahit nagbago ang sitwasyon. Hindi ka nagbago para habulin siya. Hindi ka nagbago para mapansin, nagbago ka para maging buo. Kaya bakit ka babalik sa luma mong anyo ngayon? Ang stoic na lalaki ay hindi nagiging reactive. Kahit siya na ang hinahabol, nanatili siyang kalmado, nanatili siyang malinaw, nanatili siyang may direksyon. Ngayon, ito ang praktikal na gabay kapag siya na ang naghahabol. Una, huwag mong baguhin ang pacing mo. Kung dati ay may sarili kang buhay, panatilihin mo iyon. Huwag mong biglang gawing sentro ang oras mo para lang sa kanya. Ikalawa, huwag mong gamitin ang katahimikan bilang parusa. Ang katahimikan ay dapat bunga ng kapayapaan, hindi sandata ng paghihiganti. Ikatlo, panatilihin ang emotional neutrality. Hindi ka malamig, hindi ka sobra, ikaw ay stable. Ang stability ang pinaka-nakaka-addict sa ego dahil bihira ito. Ito ang pinaka-importanting babala. Kapag naramdaman ng babae na ginagamit mo ang atensyon niya para palakihin ang ego mo, unti-unti siyang mawawala ng gana. Hindi agad, hindi bigla, pero tahimik dahil ang ego ay mabilis makaramdam kung siya ay nilalaro. At kapag naramdaman niyang hindi ka na authentic, hindi ka na buo, hindi ka na kalmado, babalik ang dating dynamics. Ikaw na naman ang naghahabol. Kapag nanatili kang stoic sa puntong ito, may mangyayari. Hindi mo kailangang maghabol, hindi mo kailangang magtulak, hindi mo kailangang magpigil. Natural na nagiging malinaw ang lahat. Ang babaeng naghahabol ay magsisimulang magtanong sa sarili, bakit hindi siya nagbabago? Bakit parang kalmado lang siya? Bakit hindi siya natitinag kahit ako na ang lumalapit? At ang sagot ay simple. Dahil ang presensya mo ay hindi nakabase sa reaksyon niya. Ito ay nakabase sa sarili mong sentro. Tandaan mo kapatid, hindi ka naging kaakit-akit dahil may taktika ka. Naging kaakit-akit ka dahil tumigil ka sa paghabol at natutong manindigan sa sarili mo. At kapag dumating ang puntong ikaw na ang hinahabol, ang tunay na pagsubok ay kung mananatili ka pa rin sa katahimikan. Kung may natutunan ka sa video natin ngayon, i-comment mo sa baba, lakas ng katahimikan. Thanks for watching.